Sa prosesyon ng Black Nazarene itong Sabado, bago pa man nakalayo ang karosa ng Black Nazarene, may mga deboto nang nasugatan at nahilo sa pagsisimula pa lang ng prosesyon. Sa Quirino Grandstand, duguan pa nga ang isang lola nang madaganan ng railing na bakal na kanyang kinapitan. Nakatutok si Ian Cruz. Nagbisulang dagat ng taong Quirino Grandstand sa pagdagsa ng mga deboto ng itim na Nazareno umaga nitong Sabado. Saan ka man tumingin, walang puwang na mapapansin. Mag-alas 8 ng umaga nang ibaba ang imahe ng itim na Nazareno mula sa grandstand. Lahat ng naroon nais makahawak sa lubid na hihila sa karosa pabalik ng Quiapo. Usad pagong ang karosa dahil maraming deboto ang nagpupumilit pakasampa para humalik sa imahe o ipahid man lang ang kanilang panyo. Ang ibang deboto, mga balikat na ng kapwa deboto ang tinuntungan o ginapangan. Ang ilang mga bata di rin naiwasang mapawalay sa kanilang magulang. Agad naman silang tinulungan ng mga otoridad. Ang 5 taong sinika dinala ng isang deboto sa setup ng GMA News sa tapat ng grandstand nang makita itong umiiyak. Nagtawala ka? Naiwan kasi po ako ni ate. Natuntun din siya kalaunan ng kanyang ina. Bunsod ng matinding siksikan, tulakan at bagyang sakitan, marami rin ang nahilo. Agad sila nabigyan ng first aid. Nawala na lang po ako ng malay. Ang 80 anyos na si Lola Avelina, sugatan naman ang ulo matapos daw matumba sa tapat ng grandstand at mabagsakan pa ng railing na tinangkanyang hawakan. Nabagsakan ako ng bakal sa likod. Hindi ko alam kung bakit nabagsak. Anong nangyari? Mabilis na naisugod sa ospital si Lola Avelina. Inabot ng mahigit 1 oras o pasado alas 9 na ng umaga nang makalayo sa Quirino Grandstand ang puon. Tambak ang basura na nalikha ng pagdagsa ng mga deboto, pero maraming estudyanteng volunteers ang tumulong sa mga street sweeper ng lungsod ng Maynila sa paglilinis ng basura. Sa misa bago ang posisyon na pinangunahan ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales, pagdamay sa kapwa, pagkakaroon ng mababang loob at simpleng buhay ang dapat daw nagayahin ng mga deboto kay Jesus Nazareno. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Isa na namang website ng ahensya ng gobyerno ang napasok ng hacker. Ang website ng TESDA. Iginiit muli ng Comelec at ng Smartmatic. Malabo daw ma-hack ang resulta ng automated elections sa Mayo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagulat ang mga nagbukas ng website ng TESDA kagabi hanggang kaninang umaga nang bumulaga sa kanila ang webpage na ito. Ang website ng TESDA ang panlimang government website na nahack sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kaibahan ng insidenteng ito, tila may tinutuya ang hacker dahil matapos ang ilang segundo pagkabukas sa TESDA website, mapupunta ang visitor sa website ng Smartmatic TIM Corporation. That was the Smartmatic corporate website. It has nothing to do with the elections. For now, it doesn't look like a very serious hack of the website. I think the website naman was able to recover very, very quickly. I think the point really of the vandalism was just to scare people about the upcoming elections. Hawak na raw ng komisyon ng hack code na ginamit at posibleng may makuha silang impormasyon dito tungkol sa pagkakakilanlan ng hacker. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Comelec sa NBI. Bukas uumpisahan na ng NBI ang investigasyon. Ang inisyal na impormasyon na nakuha nila nakabase sa Indonesia ang mga hacker. We will have to get the information from the web hosting companies. It's because nandoon yung mga logs from which we will have to know kung ano yung IP addresses involved in the specific times and dates where there was hacking. Pinapalitaw nila na mas magaling kami, mahina yung inyong system. Ang Malacanang naman inutusan ng Commission on Information and Communications Technology na imbestigahan ang mga insidente ng hacking. There's ways to find them kasi any access naman to the internet can be tracked. So it's just a matter of having the equipment and the personnel to do it. Ayon sa Comelec Law Department, krimen ang hacking sa ilalim ng e-commerce law. May parusa itong hindi bababa sa 100,000 pisong multa at pagkakabilanggong mula 6 na buwan hanggang 3 taon.
At sakaling magtagumpay ang hacker na baguhin ang resulta ng eleksyon sa Mayo, may ituturing na itong electoral sabotage. Ay, hindi lamang fine yun. Talagang binibilang ko yun. And if the automated election system which is going to be hacked, that would amount to electoral sabotage where the penalty is definitely life imprisonment. Pero di raw dapat mangamba ang publiko hinggil sa website na gagamitin ng COMELEC para ilabas ang resulta ng eleksyon 2010. Iba raw ito sa pang-araw-araw na website ng COMELEC ngayon. Nag-surrender na yung mga critics natin nung malaman nila yung 128-bit encryption. Alam nila hindi nila kayang gawin. Masyadong secure. Kasi yun din yung security level na ginagamit ng mga commercial banks. So sir, anybody who will attempt to hack into the election website where we will see the results will fail. Will fail and will go to jail. Tiniyak din ng Smartmatic na malabong mahak ang resulta ng eleksyon. At hindi talaga nila kaya yung aming layered defense, no? Sa ating PCOS, sa ating canvassing system at saka sa electoral management system. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Humarap sa forum sa Ayala, Alabang ang ilang kandidato sa pagkapangulo. Binatiko sa ilang kandidato ang nangunguna sa survey na si Senador Noynoy Aquino. Nakatutok si Lala Roque. Maiinit na issue ay pinukol sa bawat kandidato. Tila nag-init din sa pagsagot ang mga presidentiable na sina Senador Noynoy Aquino ng Liberal Party, Senator Richard Gordon ng Bagong Bayan Party, Gilbert Teodoro ng Lakas Kampi CMD, at ang minsan lang lumahok sa mga forum na si Senador Manny Villar ng Nationalista Party. Si GMA News at DZWD radio anchor Mike Enriquez naman ang nagsilbing moderator ng forum. Halos magtulungan pa nga sina Villar at Gordon sa pagkwestiyon sa kakayahan ni Aquino sa pamumuno. We have always used popularity and emotions as basis. It is time now, for the sake of our people, that we use managerial ability, competence, and experience. This incompetence has to stop now. Tignan na lang niyo po ang record natin. Tignan natin yung mga track record naming lahat kung may pagtutugma doon sa sinasabi at doon sa ginagawa. Maganda ho naman talaga, yun ang sagot ho sa ampaw. Andali sabihin yung mother road statements. Sa mga survey, pirming nangunguna si Aquino pero nitong nakaraang SWS survey, nabawasan ang kanyang lamang sa pag-angat ni Villar. Sabi ni Aquino, ang SWS ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang gumawa ng survey. Kaya lang, may iba raw na nakakaduda. At kung lumiit man ang kanyang lamang, di siya nababahala. May survey na matino, may survey na nabibili siguro sa Quiapo, walang pre-campaigning to a large degree. Hindi ko kami nag-a-ad. Meron nung kaming ad siguro... Meron kayong kunan? Natsatsambahan. Si Villar ang sinasabing isa sa may pinakamaraming advertisement. Tinanong siya kung paano niya babawiin ang nagastos niya dito. Gusto ko lang namang i-level ang playing field na isang mahirap na hindi kilala. Wala naman ako magulang na kilala. Wala akong kapatid na artista. Paano na yung pera na nagastos yun at gagastosin nyo pa? Wala na po yan. Kanya-kanya po tayong pangarap. Kung matutupad ko yan, ito isang bagay na somehow nagkaroon ng meaning yung aking buhay. At yan po, hindi nyo mahalalaga ng presyo yan. Si Gordon at Teodoro naman, nasa single digit ang palo sa survey. Surveys, maganda yan. Kung may pera ka, may survey ka. Magpadami ka ng pera lalo sa advertising, sikat ka. Pero ang talagang survey, yung survey ng taong bayan sa May 10. Ang mga katunggali ko ay nationally elected senators sa kadamihan. Ako, first time ko magpapahalal sa isang pwesto na nasyonal. Kaya aminado tayo, marami pang trabaho na kailangan gawin. Muli namang binato kay Teodoro ang pagiging bahagi niya ng administrasyon ni Pangulong Arroyo. Depensa ni Teodoro, wala naman sa kinaaanibang grupo o tao ang basihan ng kanyang kredibilidad. Associational tendencies minsan, ito ang nag-uumpisa ng pagkawalay-walay ng ating bansa. At hinihiling ko lang sa ating mga kababayan na husgahan kami kung sino kami at hindi lamang sa batayan ng kung sino ang kasama. Ang forum ay isinahing papawid sa Super Radio DZWB, WLS-FM at lahat ng RGMA stations sa buong bansa. Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras.
Dumipensa naman ngayon ang ilang kumpanyang nagsasagawa ng survey. Sa pahayag ni Presidential Noynoy Aquino na may survey daw na nabibili sa Quiapo. May scientific explanation daw ang pagkuha sa resulta ng survey. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Habang papalapit ang eleksyon, tumitindi rin ang interes sa mga survey. Kadalasan, binabandera ito ng mga nangunguna sa survey at minamaliit na